Dalawang lalaki ang patay sa magkahiwalay na pamamaril sa Quezon City. Sa Laguna naman, ipinag-utos na ng Laguna Lake Development Authority ang pagbabaklas sa mga estrukturang nakapalibot sa Laguna de Bay. Yan at iba pang balita sa Luzon, hatid ni Jet Arceliana. Patay ang lalaking ito sa Payatas Road, Quezon City matapos pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang salarin. Inutusan lang daw na bumili ng sigarilyo si Angelito Guedote mag-aalas 12 ng hating gabi. Kwento ng kapatid ng biktima na nakatira malapit sa lugar. 2 putok ang narinig niya. Kutob niya may kinalaman sa droga ang pamamaril. Dapat kung talagang gusto nila nang mawala yung droga, edi yung main na lang drogin nila. Ano lang naman yun. Para wala nang maperwisyo pa. Tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan ng tinamo ng biktima. Sa Quezon City rin, patay ang isang construction worker matapos pagbabarilin sa loob ng kanyang bahay sa barangay Kasiyahan. Ayon sa mga otoridad, pinasok ng mga armadong lalaki ang bahay ng biktimang si Lionel Gubatan at pinagbabaril ito. Tumakas ang mga salarin sakay ng motorsiklo. Aminado ang mga kaanak ng biktima na gumagamit umano ng droga si Gubatan. Iniimbestigahan pa ang krimen. Ipagbabawal na ng Manila International Airport Authority simula sa susunod na linggo ang mga barker o yung mga nagtatawag ng pasahero ng taxi sa airport. Bunsod ito ng kabi-kabila ang reklamong natanggap ng pamunuan ng Ninoy Aquino International Airport. Kaya sa pulong ng mga lider ng NAIA Transport Group, pamunuan ng MIAA at mga opisyal ng LTFRB, napagkasundo ang ipagbawal na ang mga barker na bumubuntot sa mga pasahero. Nasunog ang aabot sa 10 bahay sa Sampaloc, Maynila. Ayon sa ilang residente, isang malakas na pagsabog ang narinig nila sa ikalawang palapag ng isang bahay. Sinundan nito ng malaking apoy. Mabilis namang rumisponde ang mga bumbero kaya hindi kumalat pa ang sunog sa iba pang bahay. Bawal na ang mga fish pen, fish cage at aquaculture structure sa Laguna de Bay. Base ito sa Board Resolution No. 518 ng Laguna Lake Development Authority na inaprubahan noong February 1. Nakasaad dito na bago sumapit ang March 31, voluntaryo nang gigibain ng mga malalaking operator ng fish pen ang mga istruktura nila. Dahil kung hindi, LLDA na raw ang gigiba rito. Yan ang mga balita sa Luzon. Jet Arceliana reporting.